Bago ang lahat, luma muna. Siguro tapos na yung issue kay Carlos Yulo. Pwede ko na sigurong gawin to dahil trending pa rin siya sa ibang bansa dahil sa report ng nakuha niyang reward after makakuha ng gold medal. So hindi pa kasama dito yung ibang nakuha niya, pero ang mandated ng batas na makukuha o reward ni Carlos Yulo ay 10 million pesos para sa gold medal. Sa kahit anong currency, malaki pa rin yun. Kaya ang headline sa New York Post, yung nakuha niya pang $400,000 na value ng isang kondo na binigay sa kanya. So estimated lang to na nakuha ni Carlos Yulo bilang rewards ay nasa $600,000 pataas. So disclaimer, estimated value lang yun na nakuha based sa nilatag na mga rewards or binigay sa kanya. Hindi yun ang eksakto. May mandated din sa ibang bansa kung magkano makukuhang rewards ng isang athlete. Sa listahan, ang may pinakamalaki or pinakamataas na rewards ay sa Singapore, Hong Kong at Taiwan. $700,000 pataas kung gold medal. Kapag USA naman, base doon, $37,000 para sa gold. Ang isa sa mga athlete or Olympian na may malaking kinikita na naglalaro sa Olympics, mga NBA players. Si D-Wade nung naglaro siya sa Team USA, sinabi niya to na dapat yung mga NBA players bayad kapag naglaro sa Olympics or sa kahit anong summer tournament dahil sa oras din nila. Yung mga gastos kasi ng player, sagot kasi yun ng Team USA, meron pang per dime. Kung makagold ang Team USA, di naman binanggit doon kung hahatiin yung $37,000 sa 12 player. Kung sakali, meron silang tig $3,000 or bibigyan sila ng $37,000 kada player. Marami din naman kasi nagalit kay D-Wade nung sinabi niyang dapat bayad sila kapag naglaro sa Olympics. Katulad ng sinabi ni Ray Allen na gusto mong i-represent yung bansa mo pero bayad ka. Pinaliwanag din naman ni D-Wade kung bakit ganun. Ito naman siguro yung sagot dun sa di umano hindi na lang ilagay sa ibang sports at hindi sa basketball yung budget. So may hawak kasi pa rin ay mga private company para sa gastos. Sinabi rin kasi ni D-Wade na hindi lang naman sa NBA kundi sa lahat ng related sa basketball merong benta or sales ng jersey or license ng mga player kasama dito yung gears at sapatos. Kaya nga may issue sa Team USA na ang pinipiling isali yung mga Nike player or yung mga endorser ng Nike. Kahit tuwing Olympics, kumikita pa rin na malaki ang brand kasi yun ang isa sa pinakamalaking event. Since private company pa rin yung may hawak, kung saan may kita, syempre doon sila pupunta dahil business pa rin yan. Wala pa akong nakikitang company na nagtayo sila ng negosyo na palugi. Nakakakuha pa rin ng monetary rewards ang mga NBA player. Hindi lang Team USA ito, kasama dito yung ibang naglalaro sa ibang nation. Pero focus nito Team USA. Nagbibigay kasi ng bonus ang mga brand sa mga players after ng Olympics. Kaso lang, hindi pare-pareho. Nakadepende kung ano pang brand sila under. Ito yung ina-advocate ni D-Wade kaya sinabi niyang dapat bayad yung mga NBA players kapag naglalaro sa Olympics or other summer tournament. Sa 12 players ng USA, 9 ang nasa Nike or Jordan brand. Isa naman sa Under Armour, isa sa Adidas at isa sa Skechers, si Embiid. Ang hindi pa endorser ng Nike, restricted pa sa marketing team ng Team USA dahil may rule din naman sa Olympics kung sino yung sponsor, sila yung pinapayagan. Pero tanging binigyan lang ng permiso doon na gumamit ng Team USA colorway na hindi Nike endorser, si Steph. Kaya din ng opening game ng basketball tournament, hina-highlight ng ibang sneaker website yung mga sapatos na suot ng mga players. Lalabas din kasi yun na marketing nila. Dati sinabi pa ni Lebron nung kasagsagan na binanggit to ni D-Wade na dapat bayad sila, sinabi kasi ni Lebron nun gusto lang niyang i-represent yung bansa nila. Ginagawa niya yon since 2004. Regarding sa bayad, hindi niya alam, doesn't matter na lang. Silang dalawa din naman ni Kevin Durant ang merong malaking kontrata sa Nike at meron ding lifetime contract sa brand. Worldwide pa ang sakop nila pagdating sa Olympics. Dahil sa mga brand at yung mga gear na ginagamit sa basketball gaya ng sapatos, jersey, kahit shorts, medyas, armband, headband, nagagamit kasi yon na pwedeng suotin kahit outside ng basketball. Pang forma, kaya merong market at well compensated yung mga basketball player.